Umaga po mga kapatid at tayo po ay magpapasimula na po sa ating Grab Food for the Soul. At ang ating pong batayang talata ay manggagaling sa Roma 5, 1-2. Inaring matuwid. Mayroon tayong direct access sa biyaya ng Diyos, wika sa Roma 5, 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Sa New International Version ng verse, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Dahil sa biyaya ng pananampalataya, mayroon tayong permanent standing bilang mga itinuring na matuwid. Ang pag-ari sa atin ng Diyos bilang matuwid ay hindi nakasalig sa mabubuti nating gawa, sapagkat ito'y kasalig lamang sa kanyang biyaya. Sa mga airlines, ang mga pasaherong madalas maglakbay ay binibigyan ng mga katangi-tangi pribilehiyo katulad ng pagstay sa VIP lounge. Ngunit hindi ito'y permanenteng standing. Mawawala ito kapag dumalang na ang paglalakbay ng pasahero. Hindi ganito ang sabi ng doktrina ng pag-aring matuwid. May permanent standing ang taong tunay na tumanggap kay Kristo sa biyaya ng kaligtasan. Wika sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Walang sinuman na maaaring umangkin mas mataas ang kanyang espiritualidad kaysa iba. Kung kaya't higit ang igagawad ng Diyos na pagpapala sa kanya. Ito ay isang malaking pagkakamali ng mga eskriba at parisiyo noong panahon ni Jesus. Hindi maliligtas ang tao dahil sa kanyang mabubuting gawa. Ang mabuting gawa ay resulta ng bagong buhay matapos tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mayroon tayong pag-asang makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Wika sa verse 2, at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. May kagalakan ang mga tumanggap kay Kristo. Ang kagalakan ang ikalawang bunga ng Espiritong binabanggit sa Galatia 5:22 hanggang 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang kagalakang nagbumula sa pag-asa ng pakikibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uumapaw, kung kaya't ito'y pangkasalukuyan at panghinaharap. Hindi lamang ito pansamantalang aliw, kundi panghabang panahong kagalakan. Hindi lamang din ito basta happiness, kundi joy. Maraming tao ang bumagsak sa kasalanan sapagkat pinili ang pangkasalukuyang pangangailangan. Ngunit lumilipas na ang aliw kaysa panghinaharap, ngunit di lumilipas ang kagalakan. Ito ang pundasyon ng huling bunga ng Espiritu, ang pagpipigil sa sarili o self-control o self-discipline. Ito'y walang iba kundi ang kahandaang piliin lagi ang future glory kaysa present pleasure. Halimbawa, nagagawa ng isang disiplinadong atletang tanggihan ang present pleasure, tulad ng pakikipag-inuman sa barkada dahil sa tinatanaw niyang future glory ng pagkapanalo sa sasalihang takbuhan. Kung magagawa ito ng isang disiplinadong atleta, lalong magagawa ito ng isang tunay na Kristiyanong tumatanaw sa isang koronang hindi nasisira. Wika sa unang Korinto 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kagalakang kayo ay aming tagapagligtas at kami po ay nalulugod, Panginoon, at pinupuri ka po namin dahil po sa inyong biyaya na pinagkaloob sa amin. At naway, Panginoon, ang kagalakang ito ay maipamahagi namin sa iba sa pamamagitan ng pag-share, Panginoon, ng inyong blessing sa amin, at naway sila'y makakilala din po sa inyo at makadama ng inyong kagalakan na nagmumula sa paniniwala, Panginoon, at ang pagiging Kristiyano at Panginoon, na kayo po ay makilala namin at Panginoon, kayo po ang maging gabay namin, Panginoon, sa buong buhay ng aming paglalakbay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.